you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down and troubled and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down in trouble and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. And we will stand secure. And we will stand secure. Good morning, Jesus! Amen. Good morning, Comfy family. Ayan, thank you, Lord. Parang kulang tayo, no? Parating na yan. Okay, kulang nga. On the way. On the way to? Morning devotion. Ang tawag doon. Pag tinext mo yun, anong lalagay mo? Oh, Ano? OTW. Ang alam ko lang, ATM. Ano yung ATM? Yung saan ka magwi-withdraw. At the moment yun. At the moment, yung OTW, ano ibig On sabihin? the way. On the way. Aba, meron Oo, pala. iba. Ano yung ibig sabihin na ghosted? Dinedma. Ghosted? Oh, parang ganun. Para, ano? Dinedma. Ghost, it's dead. Ghosted, past tense, dead ma. Dinedma. Ba? Pagka
minahal ng todo, anong tawag sa text? Minahal ng todo? Busted. Hindi, ano yun eh. Nireject nga yun eh. Hindi, yung minahal ng todo, sana meron ding kasi yung parang, paano sabi, at the moment, on the way, yung minahal ng todo. Hindi, meron yung kanta eh. Pati yung title nung kanta, Ako alam ko, ano? Agape Love. Di masyadong maganda. Kasi si Lord, minahal tayo ng todo. Ayan. Ano yun? Hindi, totoo naman yun. Totoo nga yun, pero hindi naman po pwedeng ilagay sa text. Ha? Hindi nila maintindihan. Hindi. Pagka hindi nila intindihan, magiging curious ngayon yun. Marami kang mga mutual friends, di ba, sa Facebook. Sabihin sa'yo, ano ba yung ibig mong sabihin dyan sa Agape Love? And then, share mo na yung Word of God. Amen. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga kapatiran natin sa kanilang mga tahanan. Nakasama na natin ngayon yung iba, pati po sa ibang bansa, kagaya ni Sister Gina, Brother Romel, at saka si Gina, Bel. sa yan? Sa Japan? Na taga Bulacan? Gatmaytan. Si Hoy. Sister Olivia de Guzman. Si Brother Jim ba nandyan? Oo, nakaalis na. Jim Umlas. Mendez yan. Nandyan po? Nandyan. Good morning, Brother Jim. Tsaka si Sister Ditas. Oo. Tsaka yung mga anak niya. Si kay Brother Mike and Sister Angie Sotomango. In the Philippines? In the Philippines. Ay, ewan ko ba? Philippines na. Philippines na. At sa lahat ng mga kapatiran natin from North, East, West, and South. O yan. Thank you, Lord. Brother June, Mangigad. Good morning, Brother June. Amen. Oo. Sa lahat ng mga kapatid po natin na faithful. Sobrang faithful kasi everyday. Hindi pumapalya. Amen. Nakakatuwa yung ganun. Ano? Yan. Katapatan. Pray na tayo. Napakahalagang character ng isang believer of Christ. Sige, let us pray, let us pray. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Lord, una sa lahat, salamat po sa paggising. At salamat sa kapayapaan sa pagtulog. Itong buong araw po, kalakasan galing sa inyo. Lord, your protection is always our umbrella. And your provisions, salamat po sa pagtugon sa aming mga needs. Wants to follow. Thank you, Lord, sa umagang ito, muli, ang iyong pangalan, ang iyong salita na aming buhay ang itatanyag. Manguna po kayo sa amin dalawa, Sister Ria, my wife. The fullness of anointing be upon us, and may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week, parang mas maganda tong kantahin natin. Ano ba yung nakalagay? Psalm 40 verse 2. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And that is the reason why I'll sing
Jesus came down, 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 and He lifted me up, up. Lahat tayo. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And that is the reason why I'll sing and I'll shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. For Jesus came down, 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 and He lifted me up. Ayan, ang ating memory verse of Amen. the week. May voicing, ano? Psalm 40 verse 2. Oh, the voice of the Lord is heard through His words. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, para po sa ating pagpapatuloy nung ating pag-aaral. Nakakatuwa tong ano na to, Hebrews na to. Nung nakaraan, ma-share ko lang. After nung ating GMJ, may nag-message sa akin. Sabi niya, Sister Ri, natuwa ako dun sa lesson natin. Sabi niya ganon. Meron daw siyang sister-in-law na nakasama ang loob nilang mag-asawa ng matagal na panahon. Narinig niya yung kay Joseph, yung he hoped for reconciliation. Sabi niya, gusto kong makasunod kay Lord. Sabi niya ganon. Tapos, minessage daw niya yung sister-in-law niya. Tapos, niyaya daw niyang mag-dinner. Uy. Oo. Sabi ko, naku, thank you Lord yan, kapatid. Sabi ko, alam mo tayo naman ang nabibless pagka nakasunod tayo sa gawain na, ay sa salita ng Diyos. Sabi ko, balitaan mo ako, sister, kung ano nangyari Tapos, after 2 days, nag-send siya ng picture. Ang caption, reconciled, praise the Lord. Kasama na niya yung sister-in-law niya. Kaya, pa-dinner tayo. Pa-dinner. I-dinner nyo lahat daw na sumayloob sa amin, i-dinner nyo kami. Kaya pala marami nag-iimbita sa atin. Ay, ganun ba yun? Sa inyo, marami nag-iimbita. Kung hindi man pa-dinner, pa-lunch. O, hindi naman dahil masama ang loob. Hindi. Kasi gagawa ka ng kahit anong paraan on your part. So, there are times na ililid ka ni Lord. Minsan naman, hindi naman dinner, di ba? So, minsan, letter lang o na ganito, squid ball. Alam mo, maganda yung ganon. Pag narinig, action agad. Kasi ang faith natin, dapat may action. Hindi siya, hindi siya dead faith. So pagka nakarinig ka ng Word of God at kinausap ka ng Diyos, action agad. Kasi pag hindi mo inaksyonan, dead faith. Oo. Tsaka ang maganda doon, i-remind ka ng Holy Spirit doon sa salita ng Diyos, lalo na doon sa Mateo 5:23. Gusto mo tingnan natin? Sige, Beb. Sige. Ako na? Ikaw na? Basta sabi doon, pagka nalaman mong merong tao na may masama ng loob sa'yo, iwanan mo muna yung handog mo sa altar, makipagkasundo ka. Ayan. Tama ba? Tignan niya mga kapatid. Habang nagsasalita ka, so the Holy Spirit, as we being fed by the words of God, that is our guide, that is our sustenance, and that is our very life. Tatayo ako ng diretso. Nakarelax. Oo. Pero parang tumangkat ako, sabi mo. Sumangkad. Kasi nagbe-brace siya May brace ako sa likod. Kaya may sa likod niya, naka-brace siya. Yung para pagka may... Nakakaliit pala yung Gumaganon. Oo. Sinabi na sa akin Kasi- to ni Sister Nene, sabi niya, nung mga nakaraang taon ba yan, sabi niya, parang nakaganon ka, umi-straight ka naman. Hindi ko namamalayan, parang relax na relax. Tapos pag nasanay pala yung buto mong nakarelax,
it is a sign of humility. Naka-brace siya. Tapos napansin ko lang, siguro mga 1 week niya ng suot, napansin ko, nung nilalagyan ko, naayos ko yung buhok niya kahapon, sabi ko, tumangkad ka. Kaya pala lately, sabi niya, bakit pantay na lang tayo? Sabi niya ganon. Sabi ko, tumangkad ba ako? Sabi ko sa kanya. Oo. Yung pala, gumaganon na siya. Oo. Tapos kahapon, sabi ko, tumangkad ka. Hindi ko na Kasi, maabot yung diba, ulo mo. As Christians, we should also take care of our bodies, di ba? Kung ano yung, siyempre, hindi lang sa pagkain, of course, sa exercise, yung makakatulong ba? Di ba ikaw din, meron kang yung, yung pagka medyo may bara-bara ng ng konting, lymphatic, anong tawag doon? Alam nyo, pala yun? Malaking tulong sa lahat pala ng tao. Pinag-aralan ko tuloy kung ano yun. Kasi Parang, may mga nag-escape daw na mga na water sa mga capillaries natin every time na dadaan yung yung dugo. Oo. Kapag hindi pala kaya pala malapot ang dugo natin minsan. Kasi may nag-escape pala yan. Every daan yan, may natatapon. Ano ginagawa ng pangmasahe na yun? Yung sa lymph iba ata, natin, hilot ba yun sa atin? yung lymphatic Hilot? system Iba pala ba yun? natin. Iba? Hindi ko lang alam. So, may hilot, merong iba-ibang massage. Yung lymphatic system pala natin, siya yung kinokolekta niya lahat yung mga tumatapon na tubig, tapos ibinabalik niyang ganun doon sa system mo para maging Research yun, sa research. para hindi lumapot ang dugo mo. Oo. Tapos, pagka pala nag-exercise ka, bumibilis yung lagay niya ng tubig. Oo. Tignan niyo kasi. Nangyari? Nawala yung bloatedness mo? Ganon? Oo, nawala. Kasi parang minsan busog na busog ka, konti Hindi lang pa nga kinain ako mo. kumakain eh. Oo. Hindi pa ako kumakain. Malaki na agad ang tiyan. Hindi, naalala ko lang yung Good morning, Tata Fred! Ay, Pastor. Si Tata Fred, Dito. Hello naman sa ating mga... There's a welcome here. Ayan, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah, There's a welcome here. there's a welcome here. There's a Christian welcome here. Ayan, Pastor. babati po, Tata Fred. Amen. Ayan. Babate. Oo naman. Mabuhay ang bagong kasal! Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. All glory and honor belongs to the Lord. At gusto ko saan talagang pumunta rito lagi araw-araw. But my body is still weak. Pero ang pogi mo ngayon, Tata Fred. Ang puti mo. Pumutla yata eh. For the four corners of my world. Merong solusyon na kagad si Lord. Dito ka naka-assign sa linggo at buong linggo at ang bahay mo andyan lang sa tabi. Hindi Pag ka malakas naakyat na ng siya. handanan. Pag pwede na. Pwede yan. Huwag muna. Pag pwede na. Recovering eh. My power is Weak. great when I am weak. Alam mo, malakas sa kanya yung ni Sister Tess. Yung pagkasabi ni Sister Tess sa kanya nung wedding. Ano sabi? Nakakadalawang opera ka na. Pag ikaw hindi nagbait, pangatlo, hindi ko na alam kung saan ka pupulutin. Sabi sa akin si Tess kanina, ang prayer ko, first week of July, mag-report ka. Kaya tuwan-tuwa naman siya kanina, umalis ako. Kaya, purihin ang Diyos. Nakita ko lahat ng aking mga kapatid na magaganda at saka mga pogi.
Tsaka lalong-lalo Sister Joy. Di ba? Oo. Kahapon, Pastor Fred, nandito si Brother Rene Perez. Perez. Alam mo ba ang nangyari? Nung nagpatotoo siya, meron palang mga kapatiran tayo na natatandaan siya mga 40 years ago. 16 years old pa lang daw siya. Nakita mo ba si Pastor Rene? 77. Kaya silang dalawa ni magkaibigan niya si Minister Erno talaga yan. At hindi lang siguro niya binanggit, siya yung architect na nag-design nitong building na ito. Oo nga. Binanggit naman. Si birthday pala ni Sister Baby Perez. Si Regalo. Oo, si Regalo. Yung pala ang natatandaan. Kasi yung iba, tama naman, sabi ni Sister Ria, isang word, generous. Sabi ng iba, thoughtful. Sa'yo, Miss Regalo. Regalo. Lahat tayo po kasi meron ng Ano Tata lang yan. Fred eh. Kaya pagpasko noon, tsaka naghahanda na yun. Nga. Kahit na anong, mas meron siyang ibibigay. Panyo, hanger, di ba? Medyas, kung ano-ano. Lahat. Oo, thank Meron you, ka bang Lord. gustong awitin kay Lord habang nandito tayong dalawa? Tatlo. Ayan, aawit kami. Ano ba yung awitin sa puso mo ngayon? Hallelujah. Naging malilimutin ako. Oo. Hindi ka malilimutan ni Lord. Ano? Teka. Father and my Father. Father God. Okay. Sige, amen. Father God. Make us Sige, John amen. 17. Ayan. Father, make us one. Ready. Father, make us one. Father, make us one. That the world may know that Thou sent the Son. Father, make us one. Father, make us one. That the world may know that the world may know Thou hast sent the Son. Yan. Ay, amen. Thank you, Grabe Lord. naman. Amen. Thank you, Lord. Oh, minister. Thank you, Jesus. Ayan, Tata Ayan, Fred. ayan. Thank you, Lord, daw po sa patuloy na kalakasan ni Pastor Fred. Amen. Ayan, glory to Hallelujah. God. Okay, mga kapatid. Para po sa pagpapatuloy ng ating Hebrews 11. So, kung si Abel, again, reviewin natin. Si Abel, Ano si Abel? Worship, worship by faith. Enoch, walk, Noah, work by faith. hintayin natin. Abraham, wandered by faith. Isaac, very good. Jacob, okay, tama. Si Joseph, waited by faith. Galing, no? Madaling matandaan kasi puro W lahat. Ngayon naman, dalawa ang pag-uusapan natin. Babasahin ko. Babasahin natin Sige. sa 20, 11:24 to 26. 24 to 26. Okay.
Nice ko sana basahin sa tatlong versions. May S ba o version lang? Okay. Sa Amplified, aroused by faith, Moses, when he had grown to maturity and become great, refused to be called the son of Pharaoh's daughter because he prepared to share the oppression and bear the shame of the people of God, rather to have the fleeting enjoyment of a sinful life. He considered the contempt and abuse and shame. Mahirap intindihin. Sa Hebrews 11, okay? Sige, yun, tutuloy ko lang. He considered the contempt and abuse and shame born for the Christ, the Messiah, who was to come to be greater wealth than all the treasures of Egypt, for he looked forward and away to the reward. Okay? Ito sa 23 kasi. 23 ba? Sige, Hindi mo ikaw binasa na. yun Hindi sa ko pala akin. binasa yun sa Sa'yo iyo. lang yun. Sige, yun. Oo. Ikaw na bumasa pala. Oo. Sa akin, dalawa kasi ngayon, 23 tapos 24 to 26. Okay. Sige, 23 muna. 23, it was faith that made the parents of Moses hide him for 3 months after he was born. They saw that he was a beautiful child and they were not afraid to disobey the king's order. So pag-uusapan natin muna yung parents ni Moses. Marami po dito sa Hebrews 11 na unnamed, yung mga heroes of faith. Hindi pinangalanan yung iba dito. At kasama dito yung parents of Moses. Kapatid niya kasi si Aaron at Sino saka ba si... tatay at nanay ni Moses? Oo. Okay. Buti na lang po, pinangalanan sila sa Exodus 2, 1 to 10. Ang parents ni Moses, ang pangalan ay Amram and Jochebed. Ayan. Ang pagbigkas pala niyan, hindi Jochebed. Hindi Jochebet. Hindi si Sister Jochebet. Ang pangalan ng nanay ni Moses ay Jochebed. Oo, sa Hebrew kasi Jochebed. Oo. Pero dito, Jochebed. Ang ibig sabihin ng Amram, mga kapatid, ay exalted people. At ang ibig sabihin naman ng Jochebed, Yahweh is glory. Yun. So, sila yung parents ni Moses. Biro mo, no, hindi pinangalanan sa Hebrews 11, pero kasama sa Hall of Faith. 'Di ba? Ano kayang ginawa nila? Ano ang reason ng inclusion nila sa Hall of Faith? Pag-aaralan po natin, mga kapatid, ngayong araw na ito. So, si Amram at si Jochebed ay may anak na. Si Aaron at saka si Miriam. Ngayon, ipinanganak ngayon si Moses. Nung time po na ipinanganak, merong utos ang hari na lahat ng mga bagong panganak na bata ay papatayin. Lalaki. Kasi ito na yung prophecy kasi na may ipanganganak na magro-rule. Hindi ba? So, pinapapatay niya ngayon lahat ito. Ang number one reason kung bakit, di ba puro W tayo, Amram and Jochebed withstood by faith. Withstood by faith. Bakit kamo? Okay. Unang-una na reason, they believe in the sanctity of life. Nung time na yon, parang legitimate naman sa kanila na
wag na lang ituloy yung pagbubuntis niya. Kasi papatayin din naman, 'di ba? Kung tutuusin, yun lamang ang nakakalungkot ngayon, wala namang ganyan na pangyayari sa mundo, pero ang mga bata ay ina-abort. Pero ang nanay at tatay ni Moses, they believed in the sanctity of life. Kasi alam nyo, kapag nalaman ng Pharaoh na sila ay may anak na lalaki, hindi lamang yung anak na lalaki ang papatayin, pati silang mag-ama papatayin. Kasi kasama mag-anak kasama. Kasi nag-disobey sila sa utos ng hari. Pero tignan muna natin kung bakit kanyo they believe in the sanctity of life. In-anticipate nila yung birth ni Moses. Kahit ganun ang nangyayari sa kanila, sa paligid nila, sino ba naman ang nanay na hindi, maski yung nanay na akala nyo tinatanggihan, deep within their heart, meron yung love na sa anak kasi nasa sinapupunan pa lang yan, wala nang ginawa ang nanay kundi humimas ang tiyan. Di ba parang alam mo kapag kabuntis ang isang babae, hindi niya ma-help na humihimas lagi sa tiyan niya. Oo. That is a sign of affection ng nanay dun sa kanyang anak. So, nag-issue ang king ng command to kill every baby boy at birth. Kung tutuusin, yung agonizing feeling ng magulang na ito na, naku, paano yan? Pag pinanganak pala tong anak ko, papatayin din. Hindi ba? Tapos eto na, mga kapatid. Nung ipinanganak, itinago. Kung tutuusin, napakalaking kasalanan nun against the Pharaoh. Kasi may utos, tapos itinago. Alam niyo, napakahirap magtago ng bata. Oo. Hindi. Pinanganak na kasi. Pinanganak na Nung ipinanganak kasi tsaka itinago for 3 months. Ang hirap kayang magtago ng bata. Ang bata, pagka naiinitan, nagugutom, inaantok, umiiyak. At ang bata, pag umiyak, wala siyang pakialam. Hindi niya naiisip na, hinaan ko lang ang iyak ko kasi mapapatay ako. Walang ganun. Hindi mo naman pwedeng takpan ng bibig. Hindi pa niya alam na pag tinakpan ng bibig niya, sa ilong ka hihinga, hindi ba? So, mahirap. Alam nyo, meron ako nabalitaan. Kaya pala yung mga namamalimos, may daladalang bata, parang maghapon na walang imik. Hindi kayo nagtataka? Oo, grabe rin, Meron palang mga nanay na baka mawala tayo Oo nga. sa Wag na muna. Nakakaawa lang. Para magtataka, ba't moong maghapon tulog? Bakit kaya? Oo. Okay. Ikaw. Okay. So, oo. Dahil, itinago. Dahil mahirap itago ang bata, mga kapatid. Pero, nakakatuwa yung wisdom nitong nanay. No? Para sa, ikabubuti ng anak. Kaya talaga ang nanay, magaling siyang mag-isip pagdating sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Mapamaraan ng mga nanay pagdating sa mga anak. So, mahirap itago, iyak ng iyak. So, ginamit na lang niya yung malakas na iyak ni Moses para sa ikabubuti ni Moses. Kaya ang ginawa niya, na gumawa siya ng basket. Sabi niya, malakas umiyak tong anak ko Sisiguraduhin ko na tong iyak na to makakarating doon sa anak ng Pharaoh, daughter of Pharaoh, kapag ka nandoon na. Tignan niyo po, mga kapatid, kung ba't sabi ko sa inyong mapamaraan ng mga magulang, especially ang mga nanay. Inilagay siya sa basket. Itinaon niya na nandoon sa may river yung daughter. Tapos,
nag-a-assist pa doon sa daughter of the Pharaoh ay daughter din niya na si Miriam. Hindi ba? Kaya nung narinig yung iyak ni Moses, sabi nung may bata. Kapatid din naman niya ang nagdala sa kanya kaysa sa daughter ng Pharaoh. Tapos, kapatid din niya ang nagsabing, gusto niyo ba ihanap ko siya ng yaya? Sabi niya ganun para mag-alaga. Sabi nung daughter ng Pharaoh, oo, sige. Kinuha niyang mag-aalaga, nanay niya. Hindi ba? Ang galing talaga, nanay niya. O, mapamaraan ng mga nanay. Oo. Tapos, sa verse 23, nakita ng magulang ang beauty ni Moses. Sabi niya, they saw that he was a beautiful child. Meron bang pangit sa mga magulang na anak? Wala ba? Bakit sinasabi ng magulang, ewan ko ba kung kanino nagmukha yan? Nagmana yan? Di naman, naiinis sa in-laws. Sabi, kamukha ka ng lola mo. Hindi maganda yung pagkasabi, no? Meron kasi pagsabi, kamukha ng lola niya yan. Meron naman sa, maganda. Oo. Mana sa lola yan. Kasi siguro maganda yung lola, kaya maganda yung pagkasabi. Pero ewan ko ba? Siguro nagmana yan sa lola niya. Galit sa in-laws. Meron. Merong mga bata na kamukha yan ng tatay niya. Ayaw kamukha ng tatay. So lahat po ng mga magulang, mga kapatid, maganda ang anak nila para sa kanila. Alam nyo, ang totoo, hindi naman yung mukha ng bata ang nakikita nilang beauty pag may ipinanganak na bata. Alam nyo kung alin? Yung beauty of a precious one na ipinanganak sa mundo. Kasi kung pag-aaralan mo, napakaliit lang, parang sperm lang nalalangoy. Tapos magmi-meet sila nung egg cell sa loob. Tapos mabubuo. Tapos for 9 months, merong isang tao na nasa laman lang ng tiyan. Tapos, ang nag-feed lang sa kanya, kung ano yung kinakain ng nanay. Pagka inano nyo yung the wonder, di ba? The wonder of it. Tapos, after 9 months, sa ayaw at sa gusto mo, lalabas siya. Tapos yung pagkakalabas, isa pang wonder yun. Kasi sa maliit na butas, lalabas yung ganong kalaking ulo. Hindi ba parang, so yun yung beauty, mga kapatid, na kaya pag may ipinanganganak, kahit na hindi maganda yung itsura ng bata, that is the beauty of, yun yung pinapalo para umiyak. Oo, para umiyak. Wag na, Beb, wag na. Si Kuya, bawat merong kwento. Mamaya na lang yun, sa'yo na lang. So, yung beauty, mga kapatid, na hindi na po nakikita ng mga nanay na nag-a-abort. The safest place for an infant supposed to be ay doon sa sinapupunan ng nanay. Yun ang pinaka-safest place kasi walang makakagalaw sa'yo doon. Kasi nasa loob ka ng nanay mo sa sinapupunan. Ngayon, isa na yan sa pinaka-dangerous place for an infant. Kasi nandoon pa lang, alam nyo ba kung paano daw po mag-abort? Meron silang ipinapasok, tapos gunting. Kasi hindi raw ho kasi yan po pwedeng kuhanin ng buo. Kaya gugupit-gupitin yung bata sa loob, tapos yung pinaggupitan, iipitin, ilalabas isa-isa yung mga parts na ginupit. So, the safest place supposed to be for an infant ay ito na ngayon sa mga panahon natin ang pinaka-dangerous place for an infant. Oo. Kaya mga kapatid,
Biro mo, the most innocent and defenseless among us. Yung bata sa sinapupunan. Tapos, gaganunin lang. Ba't di niyo po kaya ba't di po kaya yung mga masasama? Ang gupit-gupitin ninyo. Di ba? Parang walang kalaban-laban. Bakit pinapa-abort? Madami silang dahilan. Meron ayaw masira daw ang figure nila. Yung iba naman, hindi daw nila kaya yung responsibilidad. Hindi nyo pala kaya. Ba't kayo? Dapat yun ang ginugupit Kasi walang kalaban-laban yung yung nagsasuffer doon sa ginawa nila. So mga kapatid, dito pa lang po, dapat talaga na nasa nasa Hall of Faith tong mag-asawa na to. Because they believe in the sanctity of life. Hindi po accident yung pagkaka-elect sa kanila at pagkakalagay sa kanila dito. Kasi sila ang two courageous parents na ipinaglaban ang kanilang, to protect, mga kapatid, yung kanilang anak. Now, sabi rito, ito ang pinaka kung bakit. They believed, they believed in the sanctity of life. Pangalawa, they believed in the supremacy of the Lord. They believed in the supremacy of the Lord. Sabi sa verse 23, and they were not afraid of the king's command. Remember po, that time, si Pharaoh po, the greatest ruler of the most powerful nation on earth, ang naglabas ng command na yun at that time. At sila Amram and Jochebed ay slaves sa lugar na yun. Ang isang slave, walang karapatan. Kaya wala po, kahit anak nila yon, kung tutuusin at that time, wala pa rin silang karapatan doon sa anak nilang yon. Pero they believed in the supremacy of the Lord. They did not fear the king of Egypt, but they feared the King of Kings. Kasi alam nyo, mga kapatid, yung faith po natin supposed to be nagpo-produce sa atin ng fearlessness. Kaya nga, di ba, wala nang takot tayo sa kinabukasan kasi alam natin kung sinong may hawak. Because I know, He holds the future and life is worth living just because He lives. So, hindi po sila natakot sa King of Egypt. Sila natakot sa king, sa command ng king. Alam nyo, patay agad po yun, mga kapatid. Kasi sila po ay subjected in bondage sa King of Egypt where they are slaves. Dapat yun, susunod lamang, pero hindi. Alam po nila. Naalala ko tuloy yung sa Acts 5:29. Dapat ito tayo, mga kapatid. We ought to obey God rather than men. Marami pong okasyon sa buhay po natin na minsan ang utos sa atin ng Diyos, ang kalooban sa atin ng Diyos defies human reason. And pagka mga ganyan na po, marami kang maririnig. Ha? Ba't ka magpo-full-time, Sister Joy? May sakit ka. Hindi mo kakayanin. May edad ka. Hindi ba? Maraming, may edad. Maraming sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Pero yung pananampalataya mo, di ba marami sa atin, sa akin, mag-full-time ka? Sinong magpapaaral sa mga kapatid mo? Paano na yung pamilya mo? Nagtataguan tatay mo. Kay Kuya Ernie, mag-full-time ka? Hindi pa bayad ang bahay mo. Nag-aaral pa yung mga anak mo. Maraming sasabihin ang mga tao sa paligid natin. Pero yung pananampalataya na meron tayo, nagpo-produce ito ng fearlessness sa atin. Di ba sabi natin, abala si Lord dyan.
Hindi man natin kita kung ano yung kahihinatnan ng desisyon natin, pero dahil dun sa pananampalataya natin at tiwala natin, dun sa tumawag sa atin, sinasabi natin lagi, bahala si Lord dyan. Sabi niya, mag-full-time ako eh. Ibig sabihin nun, sagot niya lahat. At totoo naman po yun. Sagot niya lahat. Yung iba nga, hindi pa nagfo-full-time, sagot na kayo ni Lord eh. Paano pa kaya kaming mga full-time workers, hindi ba? Sagot po kami ni Lord. At yan ay napatunayan na namin. Dito na nga po kami tumanda. Sila tumanda. Dito na sila tumanda. Dito na tumanda si Tata Fred. Oo. Dito na po tayo tumanda. Kasi yung pananampalataya natin produce fearlessness in us. And nag-produce din po yung pananampalataya natin ng explicit and implicit faith kay Lord. Dalawa. Oo. Kasi Yung explicit, clear, walang doubt. Absolute. Yung implicit, absolute, tama. Oo, yun ang pinroduce noon sa atin. Now, hindi po nila kinatakot ang King of Egypt, pero natakot po sila sa King of Kings. Nakakatuwa to. Alam nila, naalala niyo rin ba ang mga apostles that time? Wala rin silang takot. Di ba sinasabihan sila, pupugutan ko kayo ng ulo pag nag-preach kayo. O di pugot ulo. After resurrection, ano? Oo. Ewan ko kung merong ganon, kung meron pang ganon ngayon. Nakakalungkot lang kasi nung panahon na yun, ganito ang fearlessness ng mga apostles tsaka mga tagasunod ni Kristo. Ngayon, wala namang nagbabawal sa atin, pero di pa rin natin sinishare yung word. Kasi nakakahiya eh. Nakakahiya. Nahihiya ka. Di ba ako nung kabataan, ayoko magtaas ng kamay kasi baka mamiyan may dumaan na kaibigan ko, tapos makita nakataas ang kamay ko. Pero ngayon hindi na pinapatay yung nagtataas ng kamay, mga kapatid. Hindi na rin ngayon pinapatay yung mga nagsishare ng Word of God, pero hindi pa rin natin ginagawa. Nung panahon na yun, ginagawang sulo yung mga Kristiyano na nagpe-preach. Pinupugutan ng ulo, pinapakain sa leon. Pero wala silang pakialam, nagpipreach pa rin. How I wish, no, na yung faith natin kay Kristo ngayon ay mag-produce din ng fearlessness. Meron pa rin lugar na bawal ang Hanggang ngayon. paghahayag ng salita ng Diyos o pagdadala o pagbabasa ng Biblia. Meron Naalala pa rin. ko, meron pa rin. May nag-share sa atin noon na nandun sila sa lugar na bawal ang prayer meeting. Pero mga Christians kasi sila. Alam nyo, nagkikita-kita sila sa isang bahay. May prayer meeting din sila. Pero alam nyo ba, kasi pwede kang yung bumulong, di ba, pag nag-usap-usap. Kaso yung kanta nila, alam nyo ba, pagka kumakanta rin kayo, sabi niya, opo, paano kayo kumakanta kung bawal? Susulat daw nila kung ano yung kanta, tapos ganon. Tapos, kakantahin nila sa isip nila ng sabay-sabay. Tsaka nasa Halimbawa, puso parang, nila yung Word of God. yung because He lives, pagka gumano, nagtitinginan lang sila pero kumakanta sila kasi alam nila yun yung kakantahin nila. Yun, bawal yun. Pero gumagawa sila ng pamamaraan. Ngayon, may freedom tayo. Pero minsan, kumakanta na ang lahat sa paligid mo, nakahalukip-kip ka pa rin, tas tingin-tingin ka lang. O kaya, hindi ko alam kung anong dinudukot nyo sa bulsa, mga kapatid. Bakit pagka nagpapalakpakan na lahat, nakataas ang kamay, ang mga kamay natin nakabulsa. Alam ko kung Marami bakit. bang pera dyan? Baka malaglag. Baka ako meron pa rin. Ano? Giniginaw. Giniginaw. So, Nawala ka uli. I pray na yung ating faith ay magkaroon ng fearlessness because of our great reverence for the King of Kings. Alam niyo ba mga kapatid na ito kasi yung fundamental to faith and logic, yung fear of the Lord. Sa Deuteronomy 6:2
that you may fear the Lord your God, to keep all His statutes and His commandments, which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So kung mas malakas ang fear natin sa tao kaysa sa Diyos, hindi wisdom. Kaya minsan wala tayong wisdom kasi sunod lang tayo ng sunod kung ano yung dikta ng mga nakapaligid sa atin kaysa sundin po natin ang kalooban ng Diyos. So, si Amram and Jochebed po, I would say na sila yung isa sa mga unsung heroes of our faith. No? Simply referred as Moses' parents sa Hebrews 11, pero isa sila sa mga merong great faith na I hope and pray maging example po natin to imitate para po yung pananampalataya natin hindi pananampalatayang duwag, kung hindi matapang na pananampalataya dahil kilala mo kung sino yung pinananampalatayanan mo. Oh, Amen. No? Yung mabigat na tumimo sa akin, yung salitang sanctity of life. Ano ba ibig sabihin sa inyo ng sanctity? It is a sacredness, holiness ng life. So, sa ibang bansa, choice daw ang abortion. No? Choice ba? Conflicting. Yung choice. So, kasi ang aking lesson kay Moses ay by faith, yung wise choice. Di ba? Biro mo, choice daw ng tao, no? Ano ba? Conflicting yung na yon, yung statement na yon, choice ng tao. Hindi naman binigyan ng choice yung bata. Yun nga, yung mga magulang daw, kasi meron daw silang choice daw nila yung kung papa-abort o hindi, parang gano'n. Hindi, yung takbuhan sa... Kasi nga, hindi nila alam na hindi naman sila ang may lalangnon Hindi kasi ng sila Diyos. hindi nila naintindihan Oo, yung eh. sanctity of life. Ayun, Pero batiin muna natin yung mga... Babatiin muna natin mga may yung birthday yan, daw. Kung merong, Sige, para may break. Yung born ng kanilang life. Oo nga. Mga kapatid, kaya pala dapat sineselebrate ang birthday natin. Kasi hinayaan tayong mabuhay ng mga magulang natin. Oo. Happy birthday kay Sister Marian Borja. Kapatid ni Minister Jeff yan. Sister Elaine. Uy, Elaine. Happy birthday. Sinong Elaine? Si Elaine. Nokum? Hindi, Redillas. Brother Hiraya Alina. Ay, si anak ni Kring. Ha? Babae. Hindi daw Brother Jam. Okay, no. Sister Hiraya Oo. Okay Alina. Ha? Oo. Sister Nika Banwa. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. Happy Happy birthday birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Meron bang mga
comment dyan? Ay, yung mga ano lang yan. Yung mga anak nga raw nila, magandang pagpapala nila na galing kay Lord. Oh, di ba sa Psalms 127 na children are a gift Oo. from God. Basahin ko tong yung wise choice ni Moses. Tignan natin sa 24. By faith, Moses, when he became of age, pag sinabing when he became of age, yung kanyang, sa ibang version, ay grown to maturity. By faith, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. So ano yung nire-reveal ni Lord dito sa 24 hanggang 26. So meron akong napag-aralan na tignan natin yung wise W choice. niya, wise choice. Wise choice. Bakit kaya naging wise choice? Meron bang foolish choice? Meron, madami. Meron. Bakit kaya wise choice? Ladies choice? Ano daw? Best choice. Wise choice. Okay. So, dito, ano ba yung matutuhan natin? Moses chose to refuse Egyptian identity. Ayan. Nirefuse niya yung, di ba pag Egypt kasi speaks of the world, di ba? So nirefuse niya yung kanyang Egyptian identity. So tayong mga believers of Christ, naalala ko tuloy yung mga pangyayari. Minsan merong mga lugar na hindi dapat puntahan, na ma-identify ka doon, delikado, di ba? So, alam naman natin yung pinag-aralan natin na yung world speaks about yung standard and system na contrary to the kingdom of God. And there are times na pag yan ay in conflict, wag nang gawin. Kailangan commitment sa Word of God. Pero there are times na without us knowing, so many compromises na nagaganap. So, committed tayo. Tsaka yung tinalikuran niya yung identity, ma-identify siya sa takbuhan ng mundo. Egyptian, Kasi, ang identity nating believers ay nasa John 1:12. Yung we are a child of God. Naalala niyo yung sa John 1:12. So yan yung ating true identity. At hindi lang yun. Ang ating identity ay we belong to Christ. So naalala niyo dun sa 1 Corinthians 3:23 na all of us belong to Christ. Tsaka ang identity natin, tayo ay pinatawad ng ating Panginoon Diyos. So yun yung wise choice. Hindi siya refuse to be called sa identity ng Egypt, Egyptian, meron dito kung pagpapala na
doon sa pagpili. Pinili niya yung identity niya kay Lord. Tingnan niyo yung susunod, ha? Ah, hindi niya pinili yung yung meron kasing the miserableness of sin and the pleasures. Kasi dito, hindi niya pinili yung pleasures of sin. Yung aminan. Naliligayahan ka ba sa kasalanan? Meron kasing mga tao, alam mo, siguro nung wala tayo kay Lord o minsan na kay Lord na, we still enjoy the pleasures ng kamunduhan. Yung pleasures ng kamunduhan. Hindi niya pinili. Meron naman, halimbawa, nung araw talagang tuwan-tuwa ka kapag nakakagawa ka ng kasalanan. Alam mo namang mali, pero nag-enjoy ka. Kasi sabihin mo, nakaisa ako. Na masarap naman. O kaya, di ba? Parang alam mo nang mali, pero nag-enjoy ka pa rin. Nag-enjoy ka. Actually, kaya ginagawa kasi nakaka-enjoy. Oh, Kaya nila ginagawa kahit alam na mali. Oo. Pero isipin mo kasi, no? Ano siya yung fame, influence, yung achievements, andun na lahat andun na siya Oo. Yung magiging prince, ganito. Oo. Pero hindi niya pinili yung mga bagay-bagay na yon. Sa reality, pag nandun ka na, ayaw mo nang bitawan yun Di ba? Mahirap. Grabe nga to, no? Kung pag pinag-aaralan natin, natala to. Kaya nga nasa Heroes of Faith Oo. So, parang example sa atin na pwede palang talikuran yung mga ganong nasa palas ka, nasa ganito. Tapos nandun ka sa lahi mo na merong slave, oppression. Pero pinili, no? Oo. Pinili ang... Inaay niya kasi yung ibang klaseng reward. kaya Hindi nga yung earthly wise, reward So, nabanggit ko lang yung pleasures of sin na nag-i-enjoy ka pa ba sa mga kasalanan? Siyempre, sasabihin mo, hindi naman kasalanan, something like that. Marami kang magiging justification or excuses. Pero yung pag yan ay in conflict with the Word of God, wag na. Wag ka na mag-enjoy dyan. Yung yung miserableness of sin. Naisip ko lang, yung mga, pag tinignan mo sa kanila, wise yun Yung nabanggit kong mga namamali mo sa kalye na may daladalang bata. Yung miserable ng kasalanan, biro mo, pero hindi nila iniisip yon. Ang iniisip nila, makakakuha sila ng limos. Pero pag tinignan mo, yung mga namamalimos na yun, parang merong lugar o merong isang parang nagmamanager ba dyan na susunduin sila o pag tinignan mo, pero sa kanila, yung miserableness ng kasalanan, wala lang sa kanila. Di ba? Kawawa naman yung bata. Ang totoo nun, sabi ng mga iba, pinaiinom pala ng ng gin o alak para maghapon na, kung ano man yung kaya tulog lagi, nandito lang, kawawa. Biro mo yung miserableness ng kasalanan. Pero sa kanila, kikita sila, wise daw sila. Kasi meron silang kita at meron silang mga handlers, so on and so forth. Kaya nga, di ba, sinasabi sa atin, huwag kayong maglimos. Pero minsan, pag nadong ka, bibigyan mo pa rin Tapos ang ginagawa na lang natin, di ba, minsan pagkain. Bibigyan mo ng pagkain. You see, ang gagawin ng kasalanan, talagang miserable. Tapos, pag ikaw naman ay nag-i-enjoy sa kasalanan, hindi ka lang miserable. Parang, ano ba yun? Parang iba naman yung mo.
yung faith mo, wala na dun sa, siguro, ang iyong Diyos ay hedonism, hindi Christianity, no? Hedonism, ano? So, grabe yung choice, pinagpalit, yung kanya, ayaw niyang ma-identify sa takbuhan ng mundo, gusto niyang ma-identify dun sa kanyang lahi o sa tayo, pag sinabing Kristiyano, we are a child of God, we belong to Christ, we live in the light, we have been forgiven and walk in the newness of life, 2 Corinthians 5:17. So yun yung ating true identity. So tingnan natin pa kung ano pa yung dito na ano ko na meron akong isang napag-aralan. Yung kanyang binigay dito ay rigors of righteousness. Rigor. So ano ko na ano ko, sinerge ko bakit na rigors of righteousness. Una, dito sa mundo ang daming ino-offer. Pero ang offer ng ating Panginoon Diyos ay righteousness of Christ. Yun yung i-offer sa iyo, hindi yung saan ka makakakuha ng right standing relationship with the Creator of universe. Part tayo dito sa earth, nakatira tayo dito. Tapos ang ino-offer sa iyo, righteousness of Christ, tas pipiliin mo yung, kaya nga pag inisip mo yung si Moses, kaya nga nandun siya sa transfiguration, nasa kanya yung lawgiver, siya yung nag-lead sa Israelites. Grabe yung kanyang pagkakatawag ni Lord, ano? So, yung right standing relationship with the Creator of universe, yun ang ino-offer. Kaya ayaw niya nung nasa world na ino-offer. Di ba? Pag iniisip mo nga, ano, there is an eternal value. Hindi yung temporal na there are times you thought that you will enjoy, so on and so forth. Mamaya, nandun ka na sa kasalan, tapos enjoy ka pa, ganito. So, yung offer ng ating Panginoong Yesus ay righteousness of Christ na kapag tinanggap mo siya, nagtalikod ka sa kasalanan, personal relationship, Lord and Savior, then live in accordance with the will of God. Siya nag-initiate nung para magkaroon tayo ng right relationship with God. We accept Jesus Christ. Yun yung hindi yung identity ng takbuhan ng mundo. Grabe, grabe. So yung rigors, tinignan ko yung strictness, credibility, rigors, ano pa ba ibig sabihin niya na medyo sternness ng righteousness. Kasi yung sa kung sa law demands righteousness, grace gives righteousness, di ba? So yung sa demand sa tingin mo, rigors, kasi talagang by God's grace lang naman tayo nagmamanifest ang grasya ni Lord na tayo nakakagawa ng kabutihan na kalooban ng Diyos eh. Grasya pa rin yun eh. So sabi niya, rigors of righteousness, yung validity, another meaning niyan, ha? So yun makikita natin, refuse, andun yung rigors of righteousness. Tignan pa natin, meron akong isa pa dito. Ito parang parang grabe yung kanyang choice. Yung tignan niyo ha. Sige, balikan natin yung yung scripture na ko dito eh. Ito. Yung esteeming the reproach of Christ greater than the treasures in Egypt. Pag sinabing na esteeming esteeming the Highest regard. highest regard esteeming.
Yung ano ba ibig sabihin sa inyo ng reproach of Christ? Di ba ang reproach, another word sa reproach, reprimand or rebuke? Oo. Grabe, pinili niya yung, in-esteem pa niya yung reproach of Christ rather than the treasures of Egypt. In-esteem niya as great riches than dun sa riches ng earth. Kumbaga parang kayamanan para sa kanya, even yung reproach ng Diyos. Oh. Oo, kayamanan sa kanya yon. Yung ating pinagtatampo na reproach ng Diyos minsan sa buhay natin, sa kanya, tinuturing niya yung kayamanan. Yung pagtutuwid. Ano ko dito sa, niregard niya, in-esteem niya ang reproach of Christ rather than the treasures of Egypt. What does it mean to you? Hindi nyo ba minsan, talagang, kasi ang tingin ko kagad, reproach, parang ni-rebuke, ni-reprimand, tinignan ko ngayon yung ibig sabihin biblically ng reproach of Christ. Natuwa ako, sige. Ito yung, kasi di ba pag sinabing reproach, disgrace, shame, di ba? So, alam mo yung meron akong, yung sa reality, di ba, nasasabi ng mga mahal din natin sa buhay, ano mahihita mo dyan sa iyong ginagawa? Para bang sa kanila, para bang disapproval, kasi reproach, disgrace, shame, para bagang wala namang ibubunga. Kumbaga, sabi ng isang mangangaral, Christianity offers the worst. So, parang na-crucial ako. Ba't ino-offer ang worst? Di ba? Minsan marami kang batikos, criticism sa kapaligiran mo, minsan sa mahal mo sa buhay, parang hindi sila approve. Yun. Pero pinili pa rin niya yung reproach of Christ, parang to suffer kasama nung kanyang mga, parang iba, no? Kakaiba. Yung pinili na reproach of Christ. Grabe. Mas pinili niya pa yon. Oo. Kasi kung tutuusin, sabi mo nga, yung reproach of Christ, rebuke of Christ. Pero, Hindi naman yun Oo. mas pinahalagahan niya, ay mas kayamanan ko ito kaysa dun sa kayamanan sa mundo. Oo. Kahit na reproach na nga ng Diyos yun sa'yo, pero mas tinuring mo pa rin siyang kayamanan kaysa doon sa meron siya sa mundo. Oo. Yung reproach of Christ, alimbawa, nabigyan tayo ng, kayo rin, ang aking pagtanggap dito, in spite of the difficulties, the suffering that Christ has experienced, so on and so forth, pero ang binunga kaligtasan natin. So, yung reproach na nangyari, na shame, nireject siya, so ganito, ganon, pero mas pa niya pinili yung reproach of Christ. Esteeming, Diba parang pag tinignan nyo nga, pinili natin, halimbawa tayong mga Kristiyano, sa mga pang-araw-araw lang na galawan, makikita nyo pa rin. Halimbawa, yung pang-araw-araw, di ba minsan merong mga imbitasyon, halimbawa imbitasyon, mga masarap na, magandang lugar, masarap na pagkain, lahat. Andun yung iyong mga kakilala, so on and so forth. Pero there are times na pipiliin mo pa rin yung prayer meeting. Tsaka, sa mga maliliit lang gawain, di ba? Yung mga, siyempre mag-enjoy ka doon. Pero pag natapat, hindi nyo ba napansin? Parang, minsan nga nandun ka na, pero yung espiritu mo parang, kailangan sana nandun ako. Parang hindi ka na nag-i-enjoy. Hindi nyo pa minsan. O mag-enjoy ka man. Andun yung fellowship ng mga kakilala mo. So, pero minsan, sasabi mo, ay, hindi, meron akong prayer meeting. Kayo na lang. Diba? Parang ganon.
Sige, ano na lang, pakisabi, ganito. O kaya, share na rin ako, ganito, di ba, sa mga maliliit na ano. So, mas pipiliin mo pa yung, di ba, kahit na, yun, kayo, pag pinag-aralan nyo, napakayaman nitong piniling reproach of Christ, ano? Kasi, halimbawa ako, spiritually speaking, nakatingin siya doon sa eternal reward. Mas may value yung bagay na spiritual. Parang pag inisip mo, halimbawa, ilang taon nabuhay si Moses? 120. Yung 40 nasa Egypt. 40 nasa Midian. 40 wilderness. Alam niyo bang ang undertaker, ang Diyos kay Moses? At hindi lang yan. So kung iisipin mo, yung kanyang in-spend dito na 120, tapos sa wilderness, maraming murmuring, complaining, so on and so forth. Pagkatapos doon sa karangyaan, tinarikuran niya, tapos 40, tapos doon sa Midian, doon sa kanyang father-in-law, nandun siya. Tapos, pag inisip mo, so yung kanyang pagpili, sa 120 niya dito, everlasting ang kanyang reward. Yung eternal value. Yun, pag inisip mo, no? Pero sino kaya ang gagawa nito? Magagawa mo ba yun na yun ganun? Kaya nga parang marirealize mo na sabi nga ni Brother Rene Perez, ang tagal namin nag-uusap doon sa kainan. Sabi ko, ilan taong ka na? Sabi niya, 77 na ako. Oh, kinuwent. Ha? 77 daw. Tapos sabi niya, ikaw? Sabi ko, 69. Ha? 69 ka na pala? Yun, para bang ang bilis ng panahon. Meron pa rin kami napuntahan na isang kasalan. Yung lumapit sa akin na matagal na member na natin ito. Lagi niyang sinasabi, 80 mahigit na siya eh. Pagka meron ako nakakausap na mga may edad na, kinukwento ko si Pastor Fred, si Lola Te, si Pastor Ray. Basta yung mga may edad na rin, magkakakilala naman lahat yung mga yun eh. Tapos sabi ng isa, matanda na ako. Mamayang konti, kwento-kwento, matanda na ako. So, pakwento-kwento, matanda na ako. So, lagi kong naririnig yun, mahina na ako. Mga ganon. Lagi. Kaya, nung nakaraan niya, may birthday. Gustong-gusto niyang, siyempre, aatin sa fellowship. Tapos ngayon, hindi na siya nakakaalis ng bahay. Na yung pag-ibig natin na galing kay Lord, mararamdaman mo yung kanilang passion or heart's desire na to be in the presence of fellow believers. Parang sabi ni Pastor Fred nung pagtawag niya, pupunta ako dyan. Alam niya, sabi niya, kasi gusto ko kayong makita. Oh, gusto niya yung fellowship, sabi niya gano'n. Ay, oo naman po, sabi kong gano'n. So, gusto daw niya tayong makita. So, kaya kapag nagkikita-kita tayo, kaya ang sabi niya doon sa awitin niya, may sinasabi sa atin yun, Father, make us one. Baka mamaya, yun ang kanyang lahat naman tayo umiidad na. Naiiba na yung mga bilin natin o sinasabi sa mga generation, so on and so forth. So, ngayon, alimawa, hindi ako nabigyan ng pagkakataon na laging sinasabi nung 80 plus na matagal na nating member na nakita kami sa isang wedding, paulit-ulit. Tapos kukwento niya lahat yung mga tayo nung araw. Kaya halos kilala niya tayo, pati manggagawa, pati na-assign sa bahay nila. Sinasabi,
Matanda na ako, matanda na. Pag kami nagsabi sa akin ng matanda na ako, dahil sabi nga ang sabi ko kay Pastor Fred, kamusta daw tayo? Sabi ko, ang sagot ko sa kanya, malakas ka kay Lord. Mas malakas ka kay Lord. Kasi kamusta ka? Sabi ko, okay, malakas, gano'n. Malakas ka. Sabi ko, mas malakas ka. Mas malakas ka kay Lord, sabi ko kay Pastor Fred. So ngayon, pagka doon nakalimutan ko sabihin na matanda na ako. Doon sa Psalm 90 verse 12, sasabihin ko na yung kanyang buhay ay ginugol, wise yung buhay niya, at meron tayong pangakong buhay na walang hanggan. Yun lang sasabihin ko pag kami nagsasabi na, kasi parang ibig niya sabihin, minsan naman yung iba sasabihin, gusto ko na sa piling ni Lord. Meron ka bang nakausap na gano'n? Hawa kami Meron. Oo, ano sasabihin natin gustong makapiling si Lord? Okay. Hindi totoo. The joke lang. Hindi totoo naman. Oo, hindi. Sabi, gusto ko na nasa piling na. Meron ganun. Pero wala namang kasing masama doon. Oo nga. Ang ibig ko sabihin, sasabihin ko. Kasi sabi, gusto ko ng nasa piling ni Lord. Kaya sabi ko, okay, actually, yun ang pinakamasarap na pwesto. Kaya yung choice Nasa niya, piling ni Lord. doon sa kanyang 120 years, so yung kanyang wise choice, tinarikuran niya ang pleasures and treasures of the world. In-esteem niya yung reproach of Christ. Nagkaroon siya ng rewards kasi alam niya yung eternal value, so on and so forth. So pagka meron hindi ko lang natanong kung bakit niya paulit-ulit na sinasabi sa akin na matanda na ako. Siguro pag nagkita uli kami, tatanungin ko, bakit mo laging sinasabing matanda ka na? Ibig mo bang sabihin, pupunta na ka kay Lord? Ibig mo bang sabihin na meron kang gustong gawin na hindi mo magawa? Gusto mo bang ibig sabihin na marami ka ng nararamdaman sa mga katawan mo, so on and so forth? Kaya lang mahabang usapin Kung kayo ang nagsabing matanda na ako, siguro sasabihin ko na lang, lahat naman tayo ay tatanda. Kailangan tumanda tayo na naandun sa awit 90-12. Ano ba yung sa 90-12? Teach us, O Lord, To number our days so that we may become wise. So, Amen. wise choice ang ginawa ni Moses. Oo. Alam nyo, yung sa verse 27, Oh, nagkaparehas sila ng parents niya sina? Si Moses ng pananampalataya. Yun yung pag tinignan mo, na anak nga siya ni Amram and Jochebed. Bakit? Kasi sa verse 27, ang nakalagay, by faith he left Egypt, not fearing the king's anger. Oo, pareho din. Parehas sila. Pero alam nyo, ang magandang buhay ni Moses ay nagsimula sa pananampalataya ng Nung magulang. magulang. Pero hindi siya nalagay sa Hall of Faith dahil sa pananampalataya ng magulang niya. Kaya nga, kung siya nasa hustong gulang na, siya nagpasya. Nag-decide. Oo. May sarili siyang pananampalataya Kasi minsan na... merong mga magulang na nakay Lord, pero yung mga anak hindi nagpapasyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Meron din naman ganon. Oo. Pero dito, sa tamang gulang, sa tamang edad, nagpasya siya. Yun ang crucial dun Kaya magpapasya ka. Oo. I-activate mo po natin yung ating pananampalataya, mga kapatid. Baka natutulog. Activate natin. Alam niyo kung bakit maraming tao ang ayaw i-activate yung faith nila? Kasi when you activate yourself, yung faith mo na yun puts you in a battle. Pero alam niyo ba, walang nananagumpay ng walang battle. Kaya kahit na if it means yung pag-activate ng faith, if it means putting you in the battle, it's okay. Parang si Paul Kasi kailangan sabi mo niya, saan ka mananagumpay kung wala kang battle? sabi ni Paul, di ba, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ano yan? I have finished the race. Oo. Race of life. Kasi alam din niya yung eternal value. Kasi may temporal di ba? Kay Moses, ang wise. kanya, faith is a decision. Oo. Kaya mga wise choices ang kanyang nagawa. Ayan.
Ang faith is a decision. Okay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, mga kapatid. Ayan, para po sa mga announcement natin, bago tayo mag-end, ang ating CSM LSS po, August 24. Open po yan, pati sa mga outreaches natin. At ang ating family affair, malapit na rin. Yan. Thank you, Lord. Ayan. And we will end up with the new song of the week. Ayan. Repeat, new song of the week. Ang Diyos ay tapat, composed by Sister Zenny Radam. Amen. God God bless bless us you. all. The love of the Father, Sige. the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, Amen. amen. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Second Timothy 2:2.